Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na iwanan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang pilitin natin ang sarili natin at nawalan ang ugaling. Dahil sa iba sa atin ang lahat. Panahon na magbabago, at mamunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karanganan. Alay o ihandog natin sa bayan. Anong ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at takas, kagandahan at talento. Ang makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Langit ang magandang bukas, subungan ng bagong Pilipinas. Panahon na. Mga kaibigan, ito po, no, ito ay viral ngayon sa social media, mga kaibigan, no, viral ngayon sa social media itong ating susunod na pag-uusapan, no, mga kaibigan, no, dahil sa yung pinakahihintay ng lahat ay dumating na po, no, dumating na, mga kaibigan. And bago natin simulan yan, konti lang, ano, etong nakaraang mga araw ay talaga naman po nagkaroon ng iba't ibang mga kaisipan, iba't ibang mga konsepto, iba't ibang mga opinion, no, mga kaibigan, at na kung saan ay maging etong si Senate President Zubiri, mga kaibigan, ano ay tila baga nalagay sa alanganin yung kanyang posisyon dahil po sa marami ang nagparamdam ng kanilang pagkadismaya. At galit na rin, no, mga kaibigan, dahil tila baga parang kaisa itong si Zubiri nitong sina Robin Padilla, di ba? Nitong yung nila Amy Marcos, no, mga kaibigan, na kumbaga ay para bagang dinidelay, no, yung paglabas po ng warrant of arrest nitong si Kibuloy. Pero mga kaibigan, kanina lamang ay meron po tayong nakuha na video, no, na kung saan, mga kaibigan, ay nagbago na po at nakapagdesisyon na itong si Senate President Zubiri, no, mga kaibigan. At dyan nga po ang ating pag-uusapan, no, mga kaibigan. So again, magandang araw po sa ating lahat at welcome back po muli sa aking channel. So pag-usapan po natin, mga kaibigan, itong warrant of arrest, pirmado na. Di ba? At meron pong isang
DDS vlogger ang sunog. No, sunog no mga kaibigan, sunog. Akala ko kasi itong DDS vlogger na ito mga kaibigan ay kulay lang ang sunog. Kundi pati pala ang utak nito ay sunog din. No mga kaibigan, kilala niyo na yan kung sino yan, ano? Kilala niyo na yan kung sino yan mga kaibigan, di ba? Oh. And sabi ni Infinite Team, Loyal Alex, bahala kayo ha mga tulo ni Kibs masisira ang buhay nyo. Sabi, bakit? Gusto nyo matikman? Otso, shout out Otso. So, unahin natin mga kaibigan, itong isang DDS vlogger. No, itong isang DDS vlogger na kilala nyo to mga kaibigan, di ba? Kilala nyo to. Na kahapon lang mga kaibigan, o kanina pala, kanina, mga ilang oras na nakakaraan, ay meron po siyang content sa kanyang channel, at doon sa kanyang content mga kaibigan ay ipinagyabang niya at talaga namang parang ika nga ay binubusta pa niya. No, binubusta pa niya etong si Senator Rizon Tiveros, no, mga kaibigan. At ang sabi niya ay eto, panoorin natin lahat ng mga kaibigan. Panoorin natin ang sabi nitong DDS vlogger na ito. Arrest warrant Ulit. i-issue. Sabi niya mga kaibigan ay ito, sabi niya, ulitin natin. Pong i-issue ang Senate President na Sabi niya, wala daw i-issue. Walang i-issue. Nagtitipid din sa Tagalog ito no? Wala daw i-issue mga kaibigan, wala daw i-issue ang Senate President na ano? Arrest warrant o warrant of arrest kay Kibuloy. Di ba? Sabi niya mga kaibigan ay wala daw i-issue. Wala daw i-issue na warrant of arrest o arrest of warrant para kay Apostol Kibuloy etong si Senate President. No mga kaibigan, yan ang sabi niya kanina. Kaya ano pa ang sabi nitong si ano pangalan to mga kaibigan? Aratiris, no? Na naman to si Ontiveros. Yan. Sabi ay iiyak na naman itong si Ontiveros. Bakit daw iiyak? Kasi nga wala daw i-issue. Wala daw i-issue na arrest warrant o warrant of arrest para kay Kibuloy etong si Subiri, no? Kaya iiyak na naman daw si Ontiveros. Bakit? Ito po ang sinabi ni Senate President Subiri. Wala munang arrest order para kay... Di ba? Sabi niya kanina, mga kaibigan, wala daw i-issue na warrant of arrest. Tapos sabi niya ngayon, wala muna. Di ba? Wala muna, no? Pero sa gitna, sabi niya ay iiyak na naman daw si Hontiveros, no, mga kaibigan. So dito mga kaibigan, etong si ano pangalan? Badong Simsim Leeg, Aratiris, ang haba naman. Badong Aratiris na lang, Aratiis na lang, alang tiis. Alang tiis na lang ng mga kaibigan, no. Sabi niya, hindi naman nag-iisip na naman ito si Badong, ng mga kaibigan. Sabi niya ay walang i-issue. Tapos sa dulo, wala muna. Pero sa gitna ay binuskan niya na si Hontiveros na iiyak na naman daw si Hontiveros. Ngayon mga kaibigan, bakit ko sinabing sunog na naman dito itong si Badong na manyakol? Badong, sabi ni Sir Cyril Santa Maria, Badong, Makati hindi tiis. Makati hindi tiis. Mangkanor yan, sabi ni Arantusen. Mangkanor din ito, no? Nangaagaw ng halik. Nangaagaw ng halik. Wala nang isip si Badong kaya hindi makapag-isip-isip, sabi ni Loyal Alex. Okay. So ito mga kaibigan, bakit natin nasabi na sunog na naman etong si Badong, no mga kaibigan. So ito, okay.
Ito na yung pinakahihintay ng lahat ng mga kaibigan. Ito na yung pinakahihintay ng marami, no, mga kaibigan. At salamat naman po at nilukuban ng isipan nitong si Speaker Senate President Zubiri, no, mga kaibigan, kaya nakapagpasya na po siya kanina. Okay? So ito. Pakinggan natin ang pahayag nitong si Zubiri, mga kaibigan. Of course, to give due process to Pastor Kibuloy. Ito Robin Padilla, makinig ka ha. Makinig ka, Robin Padilla. Ayan at saka doon sa mga DDS, sa mga DDS, at saka doon sa mga taga KOJC na mga kaanib nitong si Kibuloy, makinig kayo ha. Sabi ni Zubiri ay binigyan ng due process etong si Kibuloy at talaga sobra-sobra pa, no, mga kaibigan. Ulitin natin yan. To do our best to, of course, to give due process to Pastor Kibuloy. Di ba? Ginawa ng Senate ang kanilang best, no, to give due process to Apollo Kibuloy, no? Coming from Senate President yan, mga kaibigan, ha? Okay, tuloy. Of course, we added the show cause order. May due process na, dinagdagan pa ng show cause order, di ba? Haring-hari ang datingan mo, Kibuloy, Di ba? Sa lahat naman, no? Sa lahat naman ng mga naiimbestigahan sa Senado, ikaw talaga yung haring-hari, Sobra-sobrang due process, may show cause order pa. Kaya lang ay tuloy. To comply with the Supreme Court ruling on the family case. So I requested the chairperson to give out a show cause order, and of course Pastor Kibuloy's camp answered it was not satisfactory on the part of the committee. Yon. So doon sa show cause order, mga kaibigan, no, sumagot naman pala ito si Kibuloy. Kaya lang ay hindi po na-satisfy ang committee doon sa sagot ni Kibuloy. Okay? And therefore, we had no other choice but to issue the warrant of arrest. We tried our best, even back channeling, to ask Pastor Kibuloy to person. Di ba, mga kaibigan, sabi, give ulit pa, out a show cause order, and of course, Pastor Kibuloy's camp answered it was not satisfactory on the part of the committee, and therefore we had no other choice but to issue the warrant of arrest. So dahil sa yung sagot ni Kibuloy doon sa show cause order ay hindi po na-satisfied yung committee, sabi nga ni Zubiri, mga kaibigan, ay wala na po silang ibang choice kundi ang mag-issue na, no, mag-issue na po ng warrant of arrest, no, mga kaibigan. And Arnedo Olae, shout out, and shout out muna ito, mga kaibigan natin, baka matabunan mapagalitan ako, no. Arnedo Olaes and Yuri Dapito, shout out. Okay, Rosana Osorio, shout out. Okay. Okay. So yan, shout out sa inyo, ha. Okay, tuloy natin 'to, mga kaibigan. So, no choice po ang Senate at saka itong si Zubiri kundi pirmahan na yung kanyang warrant of arrest. Okay? We tried our best, even back channeling, to ask Pastor Kibuloy to attend the best possible way we can through other intermediaries, pero ayaw talaga niya pumunta dito. Diba? Ayaw talaga. Yun ang totoo doon, mga kaibigan, no? Ayaw talaga ni Kibuloy na pumunta, 'di ba? Alam niyo, sa totoo lang, mga kaibigan, no? Para lang hindi magkaroon sana ng kaguluhan, 'di ba? Kung ayaw ni Kibuloy na kumbaga ay ma-public yung kanilang magiging pag-usap at kumbaga ay yung pagsagot niya doon sa mga akusa sa kanya ng mga witness, 'di ba? Meron naman tinatawag na 'di ba, yung
yung closed door meeting, 'di ba? Yung executive meeting ba 'yun? Executive, 'di ba, mga kaibigan? O meron namang ganun eh, 'di ba? Pwede naman niyang i-request 'yun. O sige, pupunta ako diyan pero gusto ko ano, yung executive hearing ba 'yun? Executive hearing o executive meeting, 'di ba? Na closed door at hindi pwedeng ilabas, 'di ba? Pero talagang sadya lang na ano, sadya lang na ayaw talaga nitong si Kibuloy ng kapayapaan at gusto talaga nito ay ano, talagang yung medyo alam niyo na, 'di ba? Medyo may kaguluhan pa, no? Jos Jenny Burgos, shout out. Yun. So we have no other choice but to issue the warrant of arrest. Sir, was it Yun. Okay, Muntintinig, shout out. Thank you for coming. Okay. Tuloy. that hard? Kasi you said yesterday that you're going to study first the exchanges Yes. between Kibuloy and Oliveros. Yes, we did. We studied it carefully. We had a legal team study it together with myself. And yun ang kalalabasan nun talaga. We have to respect the committee's decision. Kasi dito sa Senado, nangingibabaw po yung committee system natin dito. So ayaw po natin mangyari na hindi natin mabibigyan ng priority ang committees dahil syempre it will affect also the other committees like Committee on Public Order and Security, the Blue Ribbon Committee, other committees that do like public services that do also investigations. So as far as we're concerned, we complied with the due process. Ginawa po namin lahat. Ayaw talaga pumunta dito ni Pastor Kibuloy. So again, with due respect, my signature is ministerial on that part to release the arrest order. So paano talaga ni Pastor Kibuloy? Do you think with the arrest order talagang gagawin na ng marami? Well, the best is kung mag-comply lang po sila, pumunta siya dito, we'll ensure him that it will be fair, that his rights will be respected, that there will be no harm that will come to him. We can guarantee that he'll be safe in the Senate when he visits, and of course respect his decisions and his answers. Kasi if he of course invokes his right to self-incrimination, we have to respect that also kasi meron na po siyang criminal case na i-file sa kanya ng DOJ. Ang masasabi ko lang po, at kahapon sa caucus, pinag-usapan namin ito, kung pumunta siya dito, we will give him the respect due any citizen of the country at we'll respect also his rights as a invited person. No, mga kaibigan. So yan na mga kaibigan, no. So malinaw po na unang-una meron na namang isang vlogger na sunog, na DDS vlogger na sunog, no mga kaibigan. At eto na nga po, sabi niya ay hindi raw mag-i-issue ng warrant of arrest etong si Zubiri. Pero ito na mga kaibigan, na ipinaliwanag ni Zubiri na ay wala silang ibang choice kundi mag-issue na po ng warrant of arrest dahil sa lahat na ibinigay na, due process, show cause order, pero talagang ayaw talaga ni Kibuloy. So, the last thing na pwede lang gawin talaga is yung mag-issue na po ng ng warrant of arrest. Ngayon, ang huling tanong nung interview, nung isang, I don't know if it is a reporter or a blogger, no? May isang nagtanong doon, mga kaibigan, na tungkol po doon sa warrant of arrest, di ba? Kung para bang sinabi niya na paano kung hindi pa rin munta, di ba? Anong pwede mangyari? Parang gano'n, no? Sabi ni Zubiri, mga kaibigan, ay pinaka-the best is mag-comply na lang siya. Di ba? Alam niyo, pagka sinabing gano'n, mga kaibigan, pinaka-the best is mag-comply na lang siya. It is a logical logical answer na yun, mga kaibigan, no? Logic na yung answer na yon, di ba? Na kung hindi pa rin siya magko-comply, alimbawa, hinainan na siya ng warrant of arrest, pagkatapos, ito nga yung lagi natin sinasabi, di ba, mga kaibigan, na sana ay manlaban. Sana ay manlaban si Kibuloy para magkaalaman na ng mga kaibigan. Dahil sabi nga niya, meron daw siya mga kasama na 50 security guards and police and military men, no, mga kaibigan. So sana ay pagka hinainan siya ng warrant of arrest, sana manlaban. Para mabawasan na yung mga bibigay ng problema sa Pilipinas. Diba? Arnedo Olaez, shout out again. Arnedo Olaez. Okay.
So yan na mga kaibigan, abangan natin yung mga susunod na mga kaganapan at mga mangyayari, 'di ba? Dahil sa ito na nga, no, ito na nga. Pagkatapos ng ilang buwan at ilang mga committee hearing, pagkatapos ng ilang beses na tinawagan itong si Kibuloy, pero nagmatigas, actually hindi lamang sa Senate kundi maging sa Congress mga kaibigan, 'di ba, ay patuloy na nagmamatigas itong si Kibuloy. Ngayon that both Congress and Senate ay nag-issue na po ng warrant of arrest para kay Kibuloy mga kaibigan. So ibig sabihin niyan no, mga kaibigan, ibig sabihin niyan ay alam na this, 'di ba mga kaibigan? Ibig sabihin niyan mga kaibigan, talagang matigas. Isipin ninyo 'yun no, mga kaibigan. Sa dalawang seksyon ng ating mga mambabatas, 'di ba? Both from Senate and from Congress ay pinagmatigasan talaga, 'di ba? Pinagmatigasan talaga nitong si Kibuloy, no mga kaibigan. So, ang atin na lang aantabayanan diyan mga kaibigan ay kapag ka ito ay hinainan na ng warrant of arrest at ito ay hindi po nag-comply ng maayos ng laban, magkakaalaman. Di ba mga kaibigan? Dito patutunayan sa atin mga kaibigan ng kung ano man ang magaganap sa mga susunod, di ba? Dito ay patutunayan sa atin na walang sino man ang nasa ibabaw ng batas. Di ba mga kaibigan? Maging kung ang katuparan niyan o ang patotoo na kinakailangan na ipakita ay maging madugo man yan o maging mapayapa man yan, isa lang ang ibig sabihin mga kaibigan, walang sino man ang nasa ibabaw ng batas. Pero aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.